dyan? No worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. Wala pa po si wala, Sister wala. El Lakay. Nagpapagaling pa. Ang ating pong oras, 8:52 ng umaga. Good morning, Lakay. Good morning, Miss Jackie. Aba, white na white. White ba yan? Checkered O siya. Yellow and checkered. white. Ayan, yellow and white. Ano yung sabihin ng yellow and white? Peace Wala be naman. with you ba yan? Para very good vibes lang. Good vibes lang. Dahil ang Santo Papa, ayan,
Pati ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanawagan po ng pagkakaisa at pananampalataya ngayong Holy Week, Miss Jackie. Kailangan natin yan, Lakay. Ang panawagan po ng Pangulong Marcos ay, Mr. President, ay mga bigata po, agawin ka niya Ilocos. Ayan, ang sabi niya ay ang ating mga kababayan sa kanyang mensahe ay hinikayat na ang publiko na maglaan ng oras para sa pahinga. Ayan, at pagninilay-nilay at muling pagtibayin ang malasakit at paglilingkod sa kapwa. Ayan, peace be with you. Ha? Ang sabi pa ng Pangulo, ayan, sabi niya ay ang sakripisyo ni Jesus Christ na niya ay palala na ang tunay na kadakilaan ay makita sa sakripisyo, hindi sa kapangyarihan. Hinimok din ng Pangulo ang bawat Pilipino na manatiling matatag sa pananampalataya, Miss Jackie, magtulungan sa gitna ng mga pagsubok at magkaisa para sa mas maunlad at mahabaging bagong Pilipinas. Praise the Lord! Daming bayan! Kulang yung mensahe mo, Mr. President. Ayan, ano pa ba, Lakay? Sana ipanalangin natin na pati si Donald Trump ay magninay-nilay din ng walang hiya. Ayan. Mag-isip-isip din. Oo, siya din. Ayan, grabe, ha? Ang pinakakailangan talaga na medyo mag-isip-isip si Manong Trump eh. Ayan, si Trump tsaka si Netanyahu. Ayan, itong Iran-US war laban sa Iran dahil ang sabi nitong si Donald Trump, abay, sabi niya, the Marines are coming. Ayan, magpapadala pa ng US Marines sa Iran. Kala ko ba malapit na matapos? Di natin maintindihan. Loko-loko yan. Baka mamaya Vietnam War na naman ito, ha? Ayan. Abay, ilang kabaong na naman ang ibabalik sa Amerika nito, ha? Madaming ang dating supporter ni Trump, Lakay, ang nakikita ko sa mga social media, ang nagsasabi na ang sabi mo nun, ititigil mo na yung gera. Bakit biglang meron ulit? Kaya nagagalit na rin sila, Lakay. Dati binabati ko sa mga Democrats dahil ang padala ng ang gera, ganyan, sa Iraq, ayan, sa Afghanistan, ang dami namatay ng mga Amerikanong sundalo. Ginagawa naman niya ngayon. Kaya nga, Lakay. Pati itong Israel, hindi rin titigilan ang Iran hanggat hindi daw nawawasak lahat yung mga pagawaan ng armas sa Iran. Talaga naman. So, tatagal pa, mga kuya. Itong presyo ng langis sa diesel, baka abutin pa tayo ng siyam-siyam nito. Daming bayan. Sandali lang, mga Leta Narciso. Ano ba yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes? Ayan. Nag-iikot din po ba siya sa mga bus terminal? At bisita iglesia ba ang presidente? Ayan. Parang itong mga nakaraan, wala masyadong Lakay. Hindi yata masyadong religyoso ang presidente. Ayan. Nagbubuhat din ba nagpapasan din ba ng krus? O kayo yung mga mga imahe. Ayan. Pagka may mga prosesyon pagka Holy Week. Daming bayan. Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Sandali lamang, Boy Laya Gonzales. Aba, Malacanang, pinuri daw ang Maynila. Ba si Yorme, ha? Sa libreng sakay ng jeep sa gitna ng fuel crisis. At ang sagot ni Yorme, Lakay, baka naman daw. Sa bagay, in fairness, tama po yung ginawa ni Yorme, ha? Ayan, wag tatangos ang ilong mo, Yorme, ha? Ayan, yung mga libreng sakay po, mga kuya, mga ateng, dapat po yung mga jeepney drivers na apektado ang kunin, ha? Na magbigay ng libreng sakay para hindi naman sila mawalan ng hanap buhay. Tapos sila ang susweldohan ng lokal na pamahalaan. Daming bayan. Babalikan natin ang mga isyong yan at syempre, ha, iba pang mga issue. Ayan, may political asylum na nga ba si Congressman Saldico, ha? At isang abang mayor ang ilalaban kay VP Inday Sara Duterte Carpio. Babalikan natin yan. Daming bayan.
Oras, Justice Sam Martires. Aba, kumusta ka na, Justice? Oras, Miss Jackie. 8:57. DZRH number 1 Na naman! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest Bayan. And so this is Christmas, for weekend for strong. The war is not yet over, mga kuyang, mga ateng. Kaya konting higpit ng sinturon. Tsaka panalangin lakay na sana matapos matigil na. Ayan, eto nga sana panalangin natin si Trump kunin na ni Lord. Okay, naman. Sana magbago isip, matauhan ng walang hiya. Ayan. Sana kausapin ni Lord. Naniniwala ba sa Diyos ito? Ayun lang. Yata naniniwala sa Diyos itong si Donald Trump Dahil kung naniniwala sa Diyos, sa dinami-dami ng mga namatay, ayan, mga innocent civilians po ang nadamay, mga kuya, mga ateng. May pananampalataya ba sa Diyos ito? Alang niya, akala nila lurang ang gyera, ha? Alam mo naman ang Amerika, mabahin lang yan, apektado ang buong mundo. Ayan. Ay, nako talaga.
Anyway, sandali lamang sa ating mga reports. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Teo Macalmat. Justice, pwede po mamaya na lang yan. Ayan na. Report muna tayo mula sa Malacanang. Ayan na. Ano ang latest? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Lunes Santo? Araw ng Lunes Santo, Miss Jackie. Si Pangulong Bongbong Marcos nga ay dadalo sa pagbubukas ng final link ng Cavitex Lakay. Alamin nga natin ang detalye sa report ni... Di ba matapos yung Cavitex? Ayan. Yan, alamin natin. Saan bang extension nito, ha? Abot ba hanggang Marigondon ito? Alamin natin. Maragondon, ayan. Alamin Abot natin ba sa hanggang report. Tansa? Ayan, oh. Alamin natin sa report ni Miss Let Lakay kay RH14. Miss Let Narciso, Miss Let. Miss Jackie Lakay, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex C5 Link Segment 3B. Ang 6-lane toll road na may habang 2 kilometro ay nagburugtong sa Merville hanggang C5 Road sa Taguig. Ito ang final link ng 7.7 kilometer expressway na magpapababa sa travel time mula Parañaque patungong Taguig o BGC sa 15 minuto na lang. Ang pagbubukas ng nasabing kalsada ay inaasahang malaki ang maibabawas sa Sukat Road sa Parañaque at C5 Extension congestion. Bukod dito, mapapabilis din ang access sa Cavite at BGC sa Taguig, habang alternative route din ito sa SLEX at Skyway. Lakay? Saan yan? Akala ko uusog pa hanggang Cavite. Yung pala, bandang Merville lang pala yan, Miss Let. Saan iikot yan? Merville hanggang C5 Road, Lakay. Yung tatawid ng SLEX. Ayan, pupunta ng C5. Yan pala yan. Di ba dati na meron yan? Ngayon lang binuksan ito, Lakay. Baka ibang link yung binabanggit mo kasi mukhang marami itong Cavitex. So ito daw yung final link. Kasama ba si Secretary Vince Dizon dyan ng Presidente? Anong oras ba yan? Oo, Lakay. Kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Andyan na sila sa sa Cavitex. Oo, Lakay, nandiyan na. Ayan. Oo nga. May picture na pinadala ko. Nandiyan na si Presidente. Pero ang video mo, si Secretary Vince Dizon Ayan, nagtuturo. Ayan. Sabi doon May bago ko pinadala. Yun lang. Ay, Secretary Vince, boss yung pagtuturo. May bansag sa si Boy Turo ka daw. Kanya-kanyang style yan. Mannerism. Ayan. Mahilig sa turo. Ayan. Okay, so... ang sabi, Lakay, ay toll-free pa ito ngayong buong Holy Week. Kasabay ng pagbubukas. Ba't ngayong Holy Week lang? At dapat hanggang di natapos ang giyera sa Middle East, dapat libre muna yan. Pwede extend muna. Oo, pwede ba? Tapusin muna ang giyera sa Middle East. Oo, pero ang binanggit, Lakay, ay ngayong Holy Week lang. Ayan, toll-free buong Holy Week. Kadalasan yung mga binubuksan ganito, Lakay, always ay kadalasan isang buwan na libre, diba? Pero yung binanggit ngayon ay buong Holy Week. Ayan, di ba pwedeng pag-usapan ni Presidente? Ayan, ipatawag yung dalawang business tycoon. Ayan, si Manny B. Pangilan tsaka si Bossing Don Ramon San Miguel Ang. Pwede ba libre ang mga toll fee? Ayan. Wag mo na maningil. Wag mo na maningil. Ayan, pwede ba yan? Discount lang, Lakay. Para makiisa naman sila sa ngayong Semana Santa kahit Huwebes Santo, Biyernes Santo man lang. Discount lang daw, Lakay. Discount lang? Discount lang yung ibinigay nila. Nung nakaraan, di ba, kasama niya, Lakay, ay si RSA. Ngayon, itong, kung hindi ako nagkakamali, itong Cavitex kasi ay sa, di ba, Lakay, Metro Pacific Investment Company. Kay Bossing MVP. Ba't ang kinakausap lang ni Presidente si RSA, ba't di kinakausap si MVP? Hindi naman, Lakay. Depende doon sa mga project na pinupuntahan kung sino yun. Kala ko traffic. Dito si Presidente pala. na yun, Lakay. Nakasuot ng anong tawag niyan? Yung luminous na yan na, na vest. Inanunsyo pala. Inanunsyo ni Presidente na yung Cavitex ay toll-free buong April.
Ayun. Ayan, ngayon lang. Aba, okay, kita mo, sabi ko sa iyo ayan, siguro nakausap si MVP. Ayan, toll fee ha? Ayan, free. Toll free ang Cavitex hanggang Abril. Hanggang April 30 ba yan? Ayan, baka hanggang April 1 lang yan. Buong buwan Abril. Hanggang April 30. Boss. Papadala lang ng kanyang statement, Lakay. Ayan, sinasabi ko ngayon kung aabot para mapakinggan natin sa Presidente. Bossing RSA, ayan, patatalo ba kay MVP? Abay ko kaya maglibre itong si Bossing MVP Manny B. Pangilinan. Kaya mo rin yan, Boss Ramon. Ayan. Bira, dapat pasiklabang kayo ng dahil naghirap ang bayan. Ayan, Naungasan daw siya kasi ang sa kanya daw discount. Ngayon, libre Mas galante pala si MVP kaysa kay RSA. Ayan, akala ko galante si RSA, ha? Ayan, Bossing. Ayan yung pinadala ko yung video, Lakay. Baka mahabol sa RHC para mapakinggan natin sa Presidente. Ayan, sa kanyang anunsyo. Sabi rito, mas galante pala si Manny Pangilinan, ha? Wala pang gas station yan, ha? Si RSA may Petron. Ambera kayo. Lahat na daw dadaan ng Cavitex. Anyway, kahit ngayong Holy Week man lang, itong week man lang na ito, ayan, yung pauwi, ayan, ba't ilang bilyon kaya mawala sa kanila pagka toll-free, Miss Jackie, ha? Hindi natin alam, Lakay. Hanggang 1,000 lang yung akin, Hindi ko sa bagay, sa yung second floor ng Islex, pagka yan, ilang milyon ng ang kinikita araw-araw niya na Miss Jackie, ha? Ayan, ngayon pa, dagsa ang mga pasero. Ayan, sabi siguro, kailangan natin pagsamantala ng mga ayaw tumigil sa biyahe. Babiyahe pa kayo, ayan. Ano pa schedule ng Presidente ngayong araw ng Lunes Santo, Miss Let? So far, Lakay, yan pa lang yung kanyang schedule para ngayong araw. Ayan, sabi mo kay Presidente, uminom ng tubig, baka ma-dehydrate yan, yan sa pagpa-traffic. Mainit. Init. Ayan, ano yung sinasabi? Ayan, pahinga nga natin, Miss Let. Natin, Lakay. Wala, nakamute RHCB, ayan, nakamute si BBM. Apo, anyati, bagbagam. Libre kuma. Okay. Alright, magandang umaga sa inyo lahat at nandito naman tayo at nagbubukas ulit tayo na isang connector road. Ito ay magbubuo ng koneksyon mula sa Cavitex hanggang sa C5. Itong section na ito ay Parañaque hanggang Taguig will be, it's a 2-kilometer section at ang dadaan dito mga 36,000 na vehicles ang dadaan dito. Kaya malaking bagay ito kasi madidecongest, mababawasan ang traffic doon sa mga maliliit na kalsada dahil dito na lang dadaan. At yung biyahe na dati ay isang oras kalahati, magiging 15 minutes na lang. At napakalaking bagay yan dahil malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo, ang biyahe mo mula sa isang oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan. Ayun, toll-free. Ayan. Sana dugtugan mo, Apo. Ayan, toll-free din mula Balintawak hanggang Santa Rita, Pampanga. Ayan. At saka sa Islex, ayan, mula Muntinlupa hanggang Lipa. Akala ko sasabihin ni PBBM, toll-free sa lahat. Ayan, o nga. Bitin.
Okay, so yun pala, akala ko hanggang Cavite. Yung pala Parañaque hanggang Taguig lang. O yung papuntang C5 Yan yung, portion and vice na yun. versa. Yung dadaan niya sa tabi ng airport. Ayan, malapit sa airport. Runway. Ayan. Okay, nga ro Miss Let. Ayan, si Secretary Binis Dizon parang antanda na niya, Parang kanina nga medyo nakasibangon ata si Secretary. Parang mas matanda na siya kay Boss RSA. Ayan. Si Boss RSA, hindi pa puti ang buhok eh. Ito si Binis Dizon puti na ang buhok eh. Ayan. Namumuti na. Ilan pa ba yung kailangan niyang sibakin ba? May sisibakin na naman ba siya sa DPWH? Nako, Secretary Binis Dizon, ayan, sana ma-interview natin Abay, may bagong Pahala flood control scandal, Abay, ang bagong issue naman ngayon dyan sa DPWH ay yung Miss Jackie, Miss Let, yung bicycle lane. Ayan. Pati doon may mukhang hindi lamang dito sa Metro Manila, pati mga probinsya. Ayan. Lalagyan na rin ng bicycle lane. Alam mo puhunan na nandyan? Ano? Pintura. Ayan. Magkano naman? Pintura lang. Tsaka yung pampintura. Pintura lang puhunan. Baka mamaya, bilyon-bilyon na yan. Ay, naku, buhay. Talagang gagaling talaga ng mga Pinoy. Kung hindi maleta, magiging na lang. Backpack. Backpack. Konti-konti na. Buti ang buhok ni Secretary Vince Lakay. May mga ganyan pa palang Okay, saan mag-Holy Week ang presidente? Ang first family, Miss Let? Oo, wala pang binabanggit wala kung pa. anong plano ng first family para ngayong polling. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Jackie. Ayan, maraming salamat, Let. At ulitin natin ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., toll-free ang Cavitex mula po Parañaque hanggang C5 Taguig. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. Ano kaya ang sona ni Presidente sa July? Ayan, di kaya tayo madi-disappoint? You will not be disappointed, so do not be afraid. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Damdamin Bayan. Samantala, meron pa tayong report. Naku, sandali lang mga Boy Gonzales. Sino ba unahin natin? Si Boy Laya? Si Boy Laya muna? Si Boy Laya daw muna. Ayan, baka mamaya abangan na naman ng mga pulis yan. Pero malungkot na balita, Miss Jackie, Abay, sabi ng ating business correspondent, ayan, dahil nagpadala na ng US Marine sa Middle East si Trump, abay, apektado ang dollar. Ayan, ang palitan ng piso, Opening pa lamang ng trading, Miss Jackie, 60 pesos and 55 centavos na ang palitan ng dollar. Ayan. Sa bagay, sa opening pa lang yan. Sana bumaba mamaya sa closing. Damdamin Bayan. Standby, Vala Gonzales. Nako talaga, Nagulat yung report mo kanina na ang
Victory Liner at iba pang bus companies nagtaas ng 15 pesos, 16 pesos sa pamasahe. Oo, mamaya balikan natin si Boy Laya muna. Malacanang pinuri ang Maynila sa libreng sakay ng jeep sa gitna ng fuel crisis. Detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy! Boy Laya. Wala si Boy Laya. Daming bayan. O di ban na lang muna. Ayan na. Anong report ni Val Gonzales? Ayun. Alamin natin yung mga nagtaas nga ng pasahe lakay ng mga bus o mga bus company. Na nagtaas na ng pamasahe, ha? Hindi aprobado ng LTFRB. Yun nga alam ko bawal pa nga hindi. Yung piso nga, di inaprubahan Sila 15 pesos 15, na. Alamin nga natin ang sitwasyon dyan sa kinaroonan ni RH5 Val Gonzales. Val? Jackie at Mayor, napapakamot ulo na lamang ngayon itong mga pasaherong papauwi ng iba't ibang probinsya, lalo na ang mga pasahero na patungo ng Northern at Central Luzon. Ito ay dahil nagtaas ng 16 pesos ang 16 Victory Liner na ngayon ay 335 pesos na yung pasahe mula Tarlac City hanggang dito sa Quezon City. Nakahapon ay 319 pesos lamang mula sa kanilang bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Nauna rito, Jackie at Mayor, nung nakarang linggo ay nagtaas. Nung nakarang linggo lamang ay nagtaas na ng 24 pesos na pasahe ang Solid North Bus Company sa parehong ruta. Quezon City o Cubao to... Pati yung Solid North Party List nagtaas din. Ayan, lalaki ng pork barrel ng mga yan. Nagtaas na rin na Mayor na ito yung ikatlong beses na nga actually Mayor na nagtaas ng pasahe. 3 times? Solid North. 3 beses Mayor magmula nung February. Di ba may-ari ng Solid North Bus Company yung BFF ni ni Romy Gonzales? Magkaka-sister company itong mga binabanggit ko ito, Mayor. Ganun. Mga bus company. Nako. Magkaka-sister company itong mga ito. Yung alien sister company, yung North Solid North tsaka Victory. Victory. Ang Solid North, ang Dagupan Bus, ang Victory Liner at yung tatlong iba pa, Mayor. Yung Philippine Rabbit tsaka Fariñas Bus Line. Iba naman yun, Mayor. Iba na yan. Talaga. Pero itong magkakahilera dito sa North at Southbound ng Cubao, halos isa lang ang may-ari, Mayor. Ang nangyayari nga, yung bus ticket, Mayor, naghihiraman. Ha? Naghihiraman. Naghihiraman ng? Naghihiraman ng ticket. Yung panikit, Mayor. Kahit sumakay ka halimbawa ng Solid North, ang ticket na ibibigay sa'yo, Dagupan. Naubusan yung mismong Solid North. Exactly, Mayor. Dagupan bus yung ibinibigay. Alang ha? Dahil nga sa itong 6. Itong Solid North Bus Company, pag-aari ba ni Congressman yung kinatawan ng Solid North Party List? Hindi yata, Mayor. Hindi yata. Hindi ba? Hindi. Akala ko. Ginamit din dahil alam mo naman na yung pag sinabing Solid North nung panahon ni Apo Marcos, ibig sabihin yung ginamit na yun sa maraming mga entities o maraming mga negosyo, pero ang pagkakalam ko hindi siya yung may-ari, Mayor. Akala ko yung mga kandidato ng Solid North Party List, pagka sumaka ng Solid North bus, libre. Isa lang dun sa endorser, Mayor. Nung endorser. Ayo, kita mo. Lahat ng mga bus ay nilagyan ng party list streamer. Pero ang pagkakalam ko, hindi siya yung may-ari, Mayor. Ganito rin halos, Mayor, ganito rin halos yung ipinatutupad na pasahe ng Cisco Bus na bumibiyahe rin ng Central at Northern Luzon. Malo. Tawagan mo si LTFRB Chairman Martin Delgra. Ayan.
Iba. Hindi na ba si Delgra? Iba. Si Mendoza pala Si Mendoza lakay. Iba na. Yung Si- dati LTO chief, ayan, Vigor Mendoza. ayan. Oo. Tawag ko si Chairman Vigor Mendoza, ha? Abay, ano ang gagawin niya dito sa mga nagtaas na ng pamasahe na wala pang approval ng LTFRB? Ito nga, tama ba Val, itong Solid North yung nag 24 pesos yung taas ng pasahe? 16. Oo, Ha? Nung nakarang linggo lang, nagtaas ng 24 pesos na pasahang Solid North sa kaparehong ruta mula rito sa Cubao patungo ng Tarlac. Mula yan, Mayor, dun sa pamasahe na o pasahe na 277, ngayon ay 335 na. So, kwentahin ninyo yon sa loob ng nakalipas na 2 linggo na lang. Oo. Ganun talaga Talaga? yung itinaas. So nagtaas na ng 24 pesos, nagtaas pa ulit ng 16 pesos ngayon. Ngayong umaga, Lunes Santo, nagtaas So 24 16, nasa 40. Tama ba ko? Tama, 40 pesos ang tinaas. 40 pesos na ang itinaas. Mula buwan ng February yan, Mayor. At speaking of Attorney Vigor Mendoza, ang LTFRB chairman, noong February 20, Mayor, ay ipinarating ko na yan kay Chairman Mendoza. At ang kanyang sabi, tinanong pa niya kung anong bus company, at ang kanyang sinabi ay titingnan daw niya. Hindi pa nga siya nagbibigay ng tugon dun sa katanungan na yun, Mayor. Ngayong umagang ito, ay nagtaas na naman muli itong bus company na akin ang ipinarating kay Chairman Mendoza. Abay kung anyway Val, malalaman natin yan na pagka hindi sagutin ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ayan, isumbong natin kay Martin Delgra yan. At ang pagtataas na ito, Mayor, isumbong natin kay kay DOTR Secretary Banoy Lopez. Oo. Isumbong na lang natin, Mayor, direkta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan. At tama, Miss Let, ayan, sabi mo kay Auntie Claire, ayan, at saka kay Secretary Dave Gomez, ayan, pagka wala pang mangyari, isumbong mo kay Tulpo. Dami. Tay tayo dyan. Ayan. Grabe naman, 40 pesos. Oo. Yung piso nga hindi pinayagan. Tapos itong mga bus company, 40 pesos. Di ba? Sige, paalam ko na ba? Naka-high blood ka. Ayan. Tawagan namin si Chairman Vigor Mendoza. Huwag ka ma-blood, Mayor, dahil ang pagtataas na ito ay sa gitna ng iniatas o direktiba ni Pangulong BBM na nagpapalibang doon sa inaprobahang taas pasahe sa pampublikong sasakyan para daw makatulong sa ating mamamayan. Val Gonzales, back to you, Mayor at Jackie. Maraming salamat, Val Gonzales. Nakalungkot naman yan na nagtaas na pala ng 24 pesos na hindi aprobado ng LTFRB. Tapos ngayong Lunes, Ngayon, 16 pesos pa. So, Ayan. 40 pesos na yung itinaas lakay. Anong ginagawa ng LTFRB? Bakit hindi ata ito na monitor? Bakit bigla-bigla tayong nagugulat na may 40 pesos na taas na pala sa pasahe dun sa mga bus company? Kung walang aksyon ang LTFRB, baka malayo ang tingin. Ayan. Ni Chairman Vigor Mendoza, kasi sinabi na pala ni Val Gonzales to, titignan daw. Ayan na. Ang layo naman ang tingin. Saan po ba kayo nakatingin? Malayo ang tingin. Ayun o. Sabayan mo ako, Miss Jackie. Ikaw, ang galing-galing palang kumanta, ha? Ayan, si ano yan Konti lang. Anthony Castello yan Ayan. Yung mga aba lang yung alam ko. Ganun ba? Alam mo, Mamma Mia. Ayan. Para kang si Freddy. Ay, boss, good morning. Hi, boss. Sa loob na ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita ng iyong lakay, Miss Jackie, abay mga kuyang maateng, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Aba, Bossing Michael Guy, ayan, Dr. Ferdy Pagdilaw, Noble Jun Samaniego, ha? Abay, subukan nyo rin. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan.
Malaking tunay ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan. Lalo na pagka tayo po ay nagkakaedad mo sa Worshipful Roland Paulino. Aba, Kuyang Secretary Noble Dong Mendoza. Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya ikaw din ha, huwag mong sabing general ka, Kuyang General Odi Japana. Kailangan mo rin ito. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Mr. Edwin Ernie, ayan, kailangan mo rin ito. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:27. Ang oras ay hatid sa inyo ng Center for